we are inviting all of you to join us in our virtual Dawn Watch meeting at 4 a.m. and Sunset Prayer Meeting at 6 p.m. daily, hosted by Reverend Dr. Alex C. Nozuelo. Let Jesus Christ change your life. Be blessed with His words of encouragement. Pabuti po ng Panginoon. Amen, amen. Meron Kristo sa buhay. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Na atin na pag-live sa oras ito. Mula sa basahin ko po no, doon sa verse 11. Kapayapaan. At si Maria naman talagang hindi maalis, nakaupo lang. Panginoon ko, Lord God, alam kong For today's Sunset Prayer Meeting. At ito yung oras ng ating pasasalamat dahil sa dami ng simbahan na ating napuntahan sa maghapong ito. May naka-apat na simbahan mula alas 7:30. Amen. May naka-3 simbahan, may 2 simbahan. Sanay po tayo sa ganong gawain. Hindi lang tayo isang gawain sa isang linggo. Amen. At salamat dahil sa oras na ito, bagamat ramdam pa rin natin yung pagod, hapo. Tapos lang din namin dun sa Pastora Perla, inabot talaga namin itong ating sunset prayer watch. At sa oras na ito, salamat sa mga nagpatotoo. At tunay ang Diyos ay patuloy pa kayong bibiyayaan ng marami pang pagpapala. Kaya tayo po ay gaganap na sa ating pang 216 Sunset First Watch Prayer. Ito po sa ubasan ng Prayer of Faith Church Worldwide Ministries Incorporated. Gamit po natin ang platform ng Zoom. Salamat sa mga nakaalala. O salamat sa mga kasi makasabay pa tayong face-to-face na gawain ngayon eh. 13 pa lang tayo sa oras na ito. 13 participants pa lang tayo. Okay? Salamat ngayon pa lang pumapasok si Pastora Perla. Hallelujah. At salamat dahil sa kapaintulutan ng ating mga tigapanguna, naka-Facebook Live na po tayo ngayon. Naka-live streaming na po tayo sa Facebook. At sa oras na ito, napakaganda po ng topic. Ito ay may kinalaman sa mabuting balita, the gospel. Nang dahil sa salita na ito ay naranasan natin ang kapangyarihan ng kaligtasan at pamumuhay ng katuwiran na nakabase sa ating pananampalataya. Kaya ang tema na sasagutin po ng ating preacher, why should we never be ashamed of the gospel? Bakit hindi dapat natin ikahiya ang mabuting balita? Tinatawagan na po natin ang pastora po natin sa POF Libas Chapter, walang iba kundi si Pastor Minda Magdaraog. Nak, is your turn? Amen, amen. maraming salamat din po sa ating Panginoon at ako'y magagamit na maggayag ng salita ng ating Panginoon. Praise God. At binabati ko po ang ating, una sa lahat, binabati ko po ating bishop, Amen. ang ating manito, at ang ating Pastor Alex, kasama po si Praise Pastor God. Rabi, kanyang buong pamilya. Glory to God. Pastor Jay, at ang kanyang may bahay. Amen. Sa lahat po ng mga pastors, binabati ko po na magandang hapon at mga PMA po at kasama ng mga church worker at lahat po ng mga taga-ibang bansa na Amen. Praise God. Thank you. Mga Amen. OFW. Mga OFW. Amen. Samahan niyo po ako na makipagbuklatan sa mga taga-Roma chapter 1, verse 16 hanggang 17. Sabi po sa Roma 16, hindi ko kinakahiya ang magandang balita Amen. sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego. Amen. Verse 17, Sapagkat ipinakita
Ipinapakita ng magandang balita kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang isang tao, at ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya buhat sa simula hanggang sa wakas. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, ang itinuturing na matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Amen. Amen. Tayo na po yumukot manalangin. Praise God. Aming Ama sa langit, maraming salamat po, Panginoon, sa panibagong gabi at sa pribilehiyong pag-aaralan ang iyong salita. Buksan mo ang aming puso at isipan upang maunawaan namin ang kapangyarihan ng Ebanghelyo. Alisin mo ang anumang takot o hiya sa aming puso at bigyan mo kami ng panatagan na ipahayag si Kristo saan man kami naroroon. Lakasin mo ang aming pananampalataya upang sa araw-araw kaming namuhay ayon sa iyong kalooban. Gamitin mo ang mensaheng ito upang magdala ng pagbabago sa aming buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa panahon natin ngayon, maraming tao ang proud. Ipakita ang kanilang achievements, trabaho, negosyo, o social status. Ngunit kapag usapan ang tungkol kay Jesus at sa Ebanghelyo, marami ang nananahimik dahil natatakot na pagtawanan o husgahan, tanggihan. Tama. Pero sinabi ni Pablo, I am not ashamed of the gospel. Amen. Amen. Bakit? Dahil alam niya na ang Ebanghelyo ay hindi simpleng mensahe lamang. Ito ang kapangyarihan ng Diyos na nagliligtas sa bawat sumasampalataya. Tama. Hindi tayo naliligtas dahil sa ating Mabuting gawa. kabutihan, kundi dahil sa ginawa ni Kristo sa cross. At ang buhay Kristiyano ay nagsisimula at nagpapatuloy sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen. Amen. Sabi po sa Romans chapter 1, verse 16 hanggang 17, makikita natin ang tatlong katotohanan tungkol sa Ebanghelyo. Tayo na po ay dumako sa ating point 1. Huwag ikahiya ang Ebanghelyo. Praise God. Ating pong point 1. Do not be ashamed of the gospel. Sabi po sa Romans chapter 1, 16a, for I am not ashamed of the gospel. Explanation. Hindi sinabi ni Pablo na madali maging Kristiyano. Marami siyang pinagdaanan. Pag-uusig, pagkabilanggo, pagbubugbog. Ngunit hindi siya nahiya kay Kristo. Kapag tunay nating nauunawaan ang ginawa ni Jesus sa atin, hindi natin ikakahiya ang kanyang pangalan. Amen. Kaya nga po sa atin po, halimbawang mga Kristiyano, hindi po natin kailangan magtago na maghayag ng banal na salita ng Tama. Panginoon. Atin pong ipangalandakan sa maraming Yes. tao. Kahit po tayo ay iniismidan, hindi dinadaan-daanan lang, pero hindi naman po tayo masasaktan doon. Sila po yun, bali, nasasaktan dahil hindi nila inunawa ang salita ng ating Panginoon. Tama. Kaya nga po sabi ko, diba, ang mga tao na hindi nakakakilala o nakakarinig ng salita ng ating Panginoon ay hindi po maligtas. At hindi po sila matututo hanggat hindi po sila nakakaranas ng hindi maganda sa kanilang buhay. Saka lang po sila lalapit pagka andyan na yung problema. Kaya nga po, sabi po sa Gawa 7 verse 51 hanggang 60, basahin ko lang po.
po. Verse 51, napakatigas ng ulo ninyo. Ang mga puso at tainga ninyo ay parang sa mga pagano. Kung ano ang ginawa ng inyong mga ninuno, yun din ang ginagawa ninyo. Ngayon, lagi ninyong nilalabanan ang Espiritu Santo. Amen? Sa verse 52, sinong propeta ang sinuusig ng inyong mga ninuno? Pinapatay nila ang mga nagpapahayag tungkol sa pagparito ng matutuwid na lingkod ninyo. Na lingkod na inyo namang ipinagkanulo at ipinapatay. Amen. Sa verse 53, tumanggap kayo ng kautusang ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng mga anghel. Ngunit, hindi naman ninyo ito sinunod. Amen. Verse 54, nagngingit-ngit sa matinding galit kay Esteban ang buong pataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo nang marinig ang mga ito. Verse 55, ngunit si Esteban na puspos ng Espiritu Santo ay tumingala sa langit at nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos at si Jesus na nakatayo sa kanan ng Diyos. Amen. Sa 56 po, kaya sinabi niya, tinanggihan ninyo, tingnan ninyo, nakikita ko nang bukas ang kalangitan at ang anak ng tao na nakatayo sa kanan ng Diyos. Amen. Verse 57, tinakpan nila ang kanilang mga tainga at nagsigawan. Pagkatapos, sabay-sabay nilang sinugod si Esteban. Verse 58, at kinaladkad siya palabas ng lungsod upang batuhin. Inilagay ng mga saksi ang kanilang mga balabal sa paanan ng isang binatang nagngangalang Saulo. Verse 59, at habang binabato nila si Esteban, nanalangin siya ng ganito, Panginoong Hesus, tanggapin mo po ang aking espiritu. Amen. Amen. At lumod si Esteban at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag mo po silang pananagutin sa kasalanang ito. At pagkasabi nito, siya'y namatay. Amen? Kaya nga po, si Esteban ay nanatiling tapat kahit binabato na siya. Hanggang sa mamatay, hindi niya ikinahiya ang Panginoon. Sa halip, pinahayag niya ang katotohanan Amen. at ipinalalangin pa ang mga umuusig sa kanya. Marahil hindi tayo babatuhin ngayon, pero maaring pagtawanan tayo sa trabaho, paaralan, o maging sa pamilya. Huwag natin ikahiya ang ating pananampalataya. Amen? Amen. Kapag ipinagmalaki mo ito, hindi ka niya iiwan. Siya mismo ang magbibigay sa iyo ng lakas at tapang. Praise Amen. God. Tayo na po ito na ako sa ating point 2. Magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Sabi po sa Romans 1:16b, because it is the power of God for salvation to everyone who believes. Ang kapangyarihang nagbabago ng buhay ay wala sa galing ng mga ngangal o sa husay ng ating magsasalita. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa Ebanghelyo. Amen. Ang dating lasinggero, tulad ko, hindi naman po ako drug addict, hindi rin po ako magnanakaw, o makasalanan, ay nagbabago. Hindi dahil sa Amen. sariling pagsisikap. Amen? Kundi dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Praise God. Amen? Kaya po sabi sa 1 Corinthians 1:18, ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kapangalan para sa mga tao. Napapahamak, ngunit ito'y
kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas. Amen. Kung ang sino man ay nakay Kristo, siya ay bagong nilalang. Amen. Sa Corinthians 2, 2 Corinthians 5 verse 17, kung ang sino man ay nakay Kristo, siya ay bagong nilalang. Amen. Sabi nga po, kung may mahal kang matigas ang puso, huwag mawala ng pag-asa. Tama. Amen. Ang ebanghelyo pa rin ang may kapangyarihan, baguhin Yes. ang sino man. Amen. Kaya po tayo, kung yun nga po, kung may matigas ang puso na kasama natin sa bahay, o asawa, o anak, o kamag-anak, o hipag, manugang, alam na iluluhod lang po natin yon Tama. para hipuin ng ating Panginoon ang kanilang mga puso pang sila'y sumunod sa ating Panginoon. Amen. Kasi po marami pa rin po akong matitigas ang ulo, pero sabi ko nga po, ang Panginoon ang hihipo sa kanila upang lumambot ang katigasan ng kanilang mga puso. Amen. Kaya sa Panginoon lang po ako nagtitiwala na darating ang isang araw ay kasama ko na sila na naglilingkod sa Panginoon. Amen, amen. Amen. Tayo na po'y dumako sa point 3. Ang ating tema, why should we never be ashamed of the gospel? Point 3, live by faith. Live by faith. Sa Romans 1 verse 17, the righteous shall live by faith. Sabi po sa Habakuk, the righteous shall live by his faith. Hindi lamang sa simula ng ating kaligtasan, kailangan ang pananampalataya araw-araw. Araw-araw tayong nabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay nagpagtitiwala sa Diyos kahit hindi pa natin nakikita ang sagot. Amen? Kapag may problema sa pamilya, kalusugan, trabaho o ministeryo, huwag mawala ng pag-asa. Patuloy tayong magtiwala sa Panginoon. Ang Diyos ay laging tapat sa kanyang pangako. Hindi niya bibiguin ang nagtitiwala sa kanya. Amen? Katulad nga po sa akin na medyo malambot nga patigas nga po yung puso ng anak ko. Pero alam ko, hihipuin ng Panginoon yan isang araw ay kasama ko na po siya na maglilingkod sa ating Amen. Panginoon. Dahil ipinagkakatiwala ko sa ating Panginoon, hindi ko man po siya kaya, pero ang Panginoon ay kaya siyang palambutin. Amen? Kaya ang anak ko na yan, ay isang araw kasama ko na po siya na maglilingkod. Amen? Praise God. Kaya wala naman po kasi akong ibang lalapitan kundi ang ating Panginoon lamang. Tama. Amen? Dahil God is with us. Amen? Tayo na po tumako sa ating conclusion. Ang Romans 1 verse 16 hanggang 17 ay nagpapaalala na ang ebanghelyo ng ang tanging kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan. Kaya huwag natin ikahiya ang ebanghelyo. Magtiwala tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Mamuhay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Kapag ang buhay natin ay nakasentro sa ebanghelyo, magiging matapang tayong ipahayag si Kristo. Magtitiwala sa kanyang kapangyarihan at mamumuhay ng may pananampalataya hanggang sa wakas. Amen? Tayo na po yumukot manalangin. Aming Ama sa langit, maraming salamat sa iyong makapangyarihan ebanghelyo na siyang nagligtas at nagpatuloy na nagpababago sa aming buhay. Patawarin mo kami sa mga pagkakataong pinahiya namin ang aming pananampalataya. Bigyan mo kami ng kakapangang ipahayag si Kristo saan man kami dalhin. Amen. At lahat po ng nakarinig po ng salita ng ating Panginoon, naway magrema po sa inyong puso't isipan
ang bawat salita ng ating Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat po sa pagsama mo at naihayag ko ng malinaw at maayos ang iyong banal na salita. At muli, binabalik ko na pong mataas na papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen, amen. Praise God. Palapakan natin ang Diyos sa buhay ni Pastora Minda. At tunay talaga na di dapat natin ikahiya ang mabuting balita. Amen? Dahil doon talaga magmumula ang kaligtasan ng lahat na mananalig sa Kanya. Ibig sabihin, marami na nakapakinig ng salita ng Diyos pero wala namang nabago sa buhay nila. Yun lang. Okay? Wala pa rin sa kanila ang kaligtasan. Kaya salamat sa bagay na natutunan natin. Tama ang sinabi ng ating tagapagayag ng salita ng Diyos, no? Ang dami natin nakikitang posting. Pati nga yung masasarap na kanilang kinakain, pinopost pa. Tama po ba? Mga lugar na kanilang pinupuntahan, talagang pinopost pa. Tama po ba? Kanilang mga achievement, kanilang mga diploma, ipinopost pa. Tama po ba? Lahat niya yata, pag may bagong sasakyan, may picture, may malaking hawak na susi. Nakapost din. Bagong cellphone, pinopost din. Tama po ba? Pero pagdating sa usapan tungkol sa ating Panginoong Hesus, mananampalataya na yan, ha? tahimik na sila. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, huwag natin ikahiya. Yung pag-share natin, ito lang, patunay na po yan. Titignan ko isa-isa kung sino talaga nag-share. O ikinahiya mo na mapuno yung wall sa Facebook. Kapatid, marami kang kaibigan. Kaibigan mo, hindi ko kaibigan. Papayag ka ba na yung mga kaibigan lang ni Pastor Alex ang makakarinig ng kapahayagan ng salita ng Diyos? Kaya may kapaintulutan na tayo eh. Kaya sa susunod, magugulat kayo, baka kung paintulutan ng ating tigapanguna, i-open natin into public. Ganun yun eh. Tama po ba? Sayang yung frame natin eh. Okay? Sayang yung frame mo. 19 lang tayo. Nagbabayad tayo ng almost 800 sa Zoom. Nagbabayad tayo ng more than 4,000 sa internet connection natin through Starlink. Tama po ba? Tapos 19 lang yung dadalo. Kung paintulutan ni Bishop, i-open na rin natin into public ang ating link. Okay? At wala pa naman tayong kapaintulutan eh. Yun din ang suggestion din ng ating gumagawa ng ating mga virtual na gawain. Okay? So, i-open natin to into public, makikita nila lahat itong gawain natin ito. Baka magulat ka. Marami tayong makaka-join na hindi natin tiga POF. Alam nyo bakit? Sa akin nga lang, marami na nagtatanong ng link na tiga ibang church. Okay? Tiyatanong nila kung pang-prayer faith life church lang ba to, itong link na to, yung gawain na ito. Sabi ko, hindi, para sa lahat yan. Ang gawain natin ay para sa lahat. Baka maya, pati si Pastora Josie, hindi na maka-join. Puno na yung 100. Amen po ba? Baka kayo, hindi na kayo maka-join, na puno na tayo ng public. Ibig sabihin, may iba't ibang galing na sa ibang simbahan na gusto rin makarinig ng Word of God na makita rin sila sa Zoom. Darating ang time na yan kapag pinintulutan tayo ng ating mga tigapanguna. Eh, huwag nyo akong sisisihin. Basta unang in-offer sa inyo. Pero kung hindi worth, offer natin sa iba. Tama po ba mga kapatid ko sa Panginoon? Alala nyo po ba yung isang handaan? Okay? Inanyayahan. Ang daming inanyayahan sa piging. Ang daming katuwiran. Kaya bagong kasal, bago lang yung kanyang alagang hayop, ipapastol pa niya. Ang daming rason. Kaya anong sabi nung naghanda? Pinatawag ang lahat ng tao sa kalsada. Imbitahan lahat yan sa handaan sa piging. Tama po? Ay tulutan ng ating tigapanguna dahil biblical din naman. Pero tignan din natin kung ano rin yung mga consequences. Siyempre, maraming mga, alam nyo na, pag nasa social media, maraming mga basher, may mga nagtatanong, ganyan, wala naman problema, nakanda naman tayo sagutin. Yung mga bagay na ibabato nila sa atin. Pero ganun pa man, salamat dahil kontrolado pa rin natin. Dahil ang leak ay umiikot lang sa atin.
Okay? Pero yung FB Live, mapapanood lang nila yon. Yun talaga ang online service natin, yung mga FB Live. Sa TikTok, FB Live, ito lang Zoom. Ang meron tayong ganito, may usapan. Ito yung virtual talagang gawain natin. Pag gumamit tayo ng Zoom, virtual na tawag natin doon. Pero kapag naka-FB Live tayo, through comment lang nila, hindi tayo nagkakausap na katulad ng ganito. Tama po ba? Oo, pwedeng magsalita si Pastora Edith, pwedeng magsalita si Pastora Tess, no? Yun yung virtual. Pwedeng magsalita si Femi Noemi from UAE, yun yung virtual. Pero pag online service, lang gagawin, kundi manunod ka lang at mag-comment ka na lang sa ilalim, no? Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, ikinahiya ba natin ang mabuting balita? Yan ang unang puntos lang ating preacher Do not be ashamed of the gospel. Actually, pananalita yan ni Apostol Pablo. Okay. Salita ni Apostol Pablo, hindi ko kinaiiya ang mabuting balita. Kaya rin ba natin sabihin yon? Prove it. Patunayan natin. I-share natin sa wall. Hindi naman tayo parang sinasabi napaka-religyoso after tayo doon sa marami pa makakapakinig. Tama po ba? Dahil alam natin, ang gospel, ang tanging mensahe na makapagliligtas sa tao. Okay? Ang salita ng Diyos. Kaya huwag tayong papayag na within the group lang natin. Ang dami pa kaya na hanggang sa panahon ngayon ay hindi pa rin nagpapahalaga sa mabuting balita. Tama po ba? Narinig naman natin kung bakit hindi natin dapat ito kahiya. Dahil una, sinabi na sa atin ni Apostol Pablo. Alam ni Apostol Pablo na ang gospel, ang tanging mensaheng makapagligtas talaga sa maraming tao. Kaya natin mapakinggan nila. Kaya habang sila nakikinig, doon naman magmumula ang pananampalataya. Then faith cometh by hearing and hearing by His word. Kaya ikalat natin ang ebanghelyo. Di naman talaga naisin ng Diyos. Go ye, preach the gospel to all nations. Okay. Itong ginagawa natin through online o through virtual, marami na tayo nahayuan. Naabot natin ang mga tiga Papua New Guinea, tiga Singapore, tiga Bahrain, amen. Naabot din natin ang tiga UAE, kasama din natin ngayon. Okay. Canada, naabot natin sila. Hindi natin kailangan pumunta sa lugar ni Brother Ronald sa Papua New Guinea para makapellowship natin siya. Amen. Salamat. At nandun na yung heart nila na hindi na lumilibad. Marami silang dinaig na maghapon nagtatrabaho yan. Ha? Pero kasama natin sila ngayon. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, it's about time. Huwag natin ikahiya ang mabuting balita. Pwede ba yan mga kapatid ko sa Panginoon? Si Stephanie, pinagbababato na sa pangangaral niya tungkol kay Kristo. Tama po ba? Ganun dapat tayo. Mas piliin natin maging tapat sa harapan ng ating Panginoon kaysa naman ang binibigyan natin ng kaluguran o ikinahiya natin ito sa maraming tao. Sabi ng ating Panginoong Jesus, oras na ikahiya natin siya at ang ebanghelyo, ang mabuting balita, ikayari niya tayo sa ating amang nasa langit. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, kahit matuwid tayo, okay, patunayan natin, may kapangyarihan ang salita ng Diyos sa buhay natin ito. Bakit? Yun naman talaga ang second point na ating preacher. Trust God's power. Amen. Ang sabi din, for it is the power of God unto salvation. Sa mga ililigtas niya, yun yung kapangyarihan, yung mabuting balita. Hindi sinabi ni Pablo na ang gospel ay may power. Kundi ang sinabi niya, the gospel is the power of God. Naintindihan niyo po ba? Hindi sinabi ni Pablo na gospel ay may kapangyarihan. Ang sinabi niya, ang gospel, mismo ang kapangyarihan is the power, kapangyarihan ng Diyos. Ang gospel, ang paraan ng Diyos upang baguhin ang puso ng tao.
Ba, sabi ng preacher natin, kung hindi siguro siya nakarinig ng gospel, baka manginginom pa rin siya ngayon. Amen? Okay? Siya yung sinusundo sa inuman Tama po ba? Kaya sabi niya sa mga anak niya saan niyo gusto akong sunduin? Sa inuman o sa church? Amen? Praise God. Kaya nawin naman niya ang kanyang sambayanan. Hanggang sa kanyang pinakamaliit na apo, nagsisimba. Amen? Kaya isa na lang yung anak niya, hindi ko pa nakikita. Sa church. At yun ang pinagpipray namin. Okay. Sana sinamantala natin, no? Nung panahon na siya, nakapag-ministry tayo habang siya ay nandun sa malamig na lugar. Pero naniniwala ako may kaparaanan pa rin ang Diyos. Amen. Tandaan natin mga kapatid ko sa Panginoon, hindi kayang baguhin ng ating mataas na pinag-aralan, ng ating kayamanan, ng ating posisyon o ng ating reliyon, ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng gospel. Tandaan niyo po yan, mga okay. Iba ang salita ng Diyos. Yan ay mabuting balita. Kapag yan ay nasa atin nga, tayo isa lang bagong nilalang. Wala na yung dati nating pagkatao. Si Zaccheo nga, mandaraya, tama po ba? Pero nung narinig niya ang kapayagan ng salita ng Diyos, nakirinig niya ang gospel, nabago siya. Yung mga kapatid ko sa Panginoon, binabago tayo ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. Tama po ba? Kayo kapapayag na lumiban sa ganitong gawain. Okay lang kapag kasabay nito, may face-to-face na gawain. Pero hindi naman araw-araw, mayroon tayong service Sunday service lang madalas tayo nagpe-face-to-face. Tama po ba? May Lunes, may Martes, may Merkules, may Huwebes, may Biyernes, may Sabado. Sa 6 na araw na yun, hindi mo ba papayagan ng sarili mo na makababad sa salita ng Diyos? Kaya yung preaching ko kanina bumabad tayo sa panalangin. Okay. Bakit? Kasi kapag tayo magpipray, isang ipagpipray natin dyan ay magamit tayo ng Diyos na magbahagi ng kanyang mabuting balita. Amen? At yung panguli, sinabi sa atin ng preacher natin, live by faith. The righteous shall live by faith. Okay. Tayong namumuhay sa katuwiran ng Diyos. Katuwiran ng Diyos. Ibig sabihin, alam natin ang salita ng Diyos. Tama po ba? At kung ito'y alam mo, ito yung pananampalatayanan mo. Kaya tandaan natin ito mga kapatid sa Panginoon. Ang Christian life ay hindi nakabase sa nararamdaman lang natin. Okay. Hindi rin ito nakabase sa mga bagay na nangyayari sa atin. Ito ay lagi nakabase sa pangako ng Diyos. Amen. Nakabase. Yan yung preaching ni Pastor Jay kaninang umaga. Kapag may problema ka, have faith. Kapag may kakulangan, have faith. May sakit ka, have faith. Amen. Pag hindi natin alam kung ano mangyayari sa araw ng bukas, sabi niya, yung malakas na bagyo, have faith. Amen. Sabi ng atin sa Hebrew chapter 11 verses, madalas yun na rin sa akin narinig. Without faith, it is impossible to please God. Pag wala tayong pananampalataya sa Kanya, napaka-imposible mabigyan natin siya ng kaluguran. Kaya mga kapatid sa Panginoon, dalangin ko, yung tinuro sa atin ngayon, na ipamuhay natin ito. Sa panahon natin ngayon, maraming naiiyak sa kanilang pananampalataya. Tawag nga natin doon, mga secret agent Gusto kayo maingay. Born again ako. Amen? Kinahiya nila na dapat sila nagpipray. Dahil sa nahihiya sila, ayaw nilang mag-pray. Okay? Kaya wag tayong tumulad sa ganun. Tumulad tayo kay Pablo. I am not ashamed, sabi niya. For I am not ashamed for the gospel. Kaya mga kapatid, wag natin itago ang mabuting balita. Ang mundong ito, kailangan talaga nila ng pag-asa. At ang pag-asang ito ay matatagpuan lamang sa ating Panginoong Hesus. Sa mabuting balita. Okay? Kaya, maging buhay na saksi tayo sa Kanya. Kaya saan man tayo mapunta, saan man tayo dali ng Diyos. Thank you
for watching. Celebrate with us at Shabbat Shalom every first Friday of the month at 5:30 in the afternoon, and monthly pastors gathering every third Friday of the month at 5:30 in the afternoon. Join us at Zoom. Watch our videos via YouTube, Facebook, and Spotify. Thank you, and God bless.